Yo, 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 yo! Welcome back sa number one male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo. Soon sa buong mundo. Yeah. Anti-support Social Club. Let's go. So isa daw, General ng Soy Army. Kaibigan na ng lahat, nagkakasuhan na eh. Go. Joshon Point mga pare sa Facebook, YouTube, TikTok, lahat ng social media meron tayo. Makikita nyo doon na wala tayong kalaban. Ato, Class S, supremo ng mga lihitimong Class S na pangit. So, tigilan mo yung pagbasa-basa ng labi mo. Alam ko kung pangit ka or hindi. Diba ngayon, ako yun nandito eh. Kung si Moose yung hinahanap mo, putangin na doon ka sa page ni Moose. Tangina mo ka-comment na, alisin siya to, palit si Moose. Tangina mo po, gusto mo panood si Moose, pumunta ka sa page ni Moose, daily upload yun. Nood ka na nood dito sa Anti-Support, andito ako eh. Ako yung mapapanood mo talaga dito, gago. Siya nag-edit niyan, siya may dala Putangin ng na. camera na yan pare. Comment eh. Alisin siya to, palit si Moose. Pukinang ina mo. Pag nawala siya to, wala Parang na. nagre-request lang ng ano eh, ng kulay. Pero ng Crayola. Pero ng orange. Wag yung blue. Palit mo tong orange. Tanginang yan. Ang ina mo. Shoutout kay Moose pare. Oh, shoutout sa'yo, Moose PH. May O kanta. hindi tayo kay Moose galit ha. Doon sa tangang comment na alisin siya to, palit nyo si Moose. Ina, kay Moose mo sabihin yan, gago. Hindi naman bagay si Atu dyan. Dapat si Moose yung nandyan, tapos si JOP, saka si Soy. Wow, Hindi, kailangan ng ano pre. Tang Parang kape lang yan. Hindi mo kumpleto pag may pare-parehong ingredients. Kala ko pagsasabihin niya pag wala tong black eh. Mm. Kala ko, hindi, nire-racial niya ako sa kulay ko eh. Gago to. Niga naman daw mga Pilipino eh. Oo kaya, nga, no? kaya nga sakit ng tiyan ko na napanood ko yung video na ito. Putangin to. Sabi ko, sakto sa kanya. Oh. Relax daw yung mga Pinoy. Gugulo ninyo. Pero pa, What up ka? nagbabasa kayong comment? Pa-intense yung comment, pre. Alin yung pagpalit sa ni Moose? Bukod doon. Pero pa-intense yung mga nagko-comment, pre, no? Matatalino na talaga sila eh. Matatalino na sila. Sa Telegram group nga, pasok kayo yung hindi kayo naka-join doon dalawa, di ba? Mga Tingnan, makakalimutan ko lagi. Mamaya, Gagawa sure na na yun, nga ako. mamaya. Gagawa Ina, na ako. nag-aaway-aaway na sila doon, pre. Sure na yun, mamaya. Nag-aaway-aaway na sila doon sa Telegram group. Talagang balik-taktakan sila ng utak, pre. We need to put moderator pare. Yeah. At least dalawa. O, comment down below sa gustong mag-moderator, mag-mod nung Telegram group, tas nung magiging Discord. Pero wala pa rin kami ibebentang course dun ha. May ganun lang tayo para uniform, united, andun tayo, may isa tayong lugar. Pero hindi pa rin kami magbebenta ng course dun. Kasi nga ito, naririnig nyo na ng libre. Pero yung clothing, parating na. O, niluluto na. Ayun na. Kausap ko si Bossing nung isang mga ngayong August daw, luto na eh. Abangan niyo yung clothing ng Abangan anti-support. Limo yun. I-add to cart yun na kahit wala pa dun sa shop. Ang nalimo yung gago. Kausap ko si Bossing kagabi ngayong August. Ngayong August daw. Hoodie tsaka t-shirt. Nice. Aray ko. Sa mga nagmamotor dyan ha. So ipalit nyo na si Moose. Sa mga nagmamotor dyan, perfect yun yung t-shirt Ay, na yun. tangin mo, makikita mo pare. Pamunas. Mag-pictorial ako niyan, bro. Hindi, pamunas pre. Pamunas pala gaga. Gago, hindi. Huwag naman ganun. 1.5 pamunas. Mabalik ko lang yung pagpalit ni Moose kaya to Tangin hindi niyo lang naiisip pagka siguro ginawa yon. Mamimiss nyo rin yung timpla na dinadala ni Ato Oo, sa pare. Ako na-imagine ko eh. Pagka Testing natin po, ina niya eh. pababain nyo, nasa Baguio yun. Oo, Ano eh, magko-commit every tangin na Thursday? Itong ginagawa namin, puta wala to. Isa't isa to eh. Di ba? Paano pang bababa yung taga Baguio? Knowing na wala namang kapalit na pera to ng ura-urada. Tangin na, isa't isa to. Itong Eh kung ginagawa nandito namin. nga kami sa Maynila na pare-parehas, nalilate pa eh. Yung mga kinasa Baguio, diba? Dito na ako pre sa ulo ng leon. Ingat yung mga taga Baguio. Ang dami daw landslide. Bumabaha ngayon, doon oo. pre. Tsaka nag-landslide pre. Speaking of Baguio, may fur mommy na nag-aral sa CR ng mga baby, pre. Putang ina, oo nga. Paano ba yun? Oo. Nakita ko yun pre. Speaking of Baguio, saktong-sakto kasi di ba balay yung aso, malamig yung Baguio. Oo, may babae, babae. Hindi man gagawin, hindi man magtakbo utak ng lalaki. Oh, ano, parang walang lalaking gumagawa ng ganung bullshit. Laging babae. Laging babae. No? Laging babae, ultimo yun dun sa resto na... Basta pag mga ganyang issue na out of this world na parang hindi na gagawin ng normal na tao. Kasi sinasabi mo, tanga-tanga mga babae. Hindi naman sa ganun, Ngayon, pero... magko-comment siya, tangina mo to. Out of Kung hindi ikaw, yung tangang babaeng tinutukoy ko, hindi ko yung tinutukoy ko, huwag kang epal. Tangina Ano mo to? rin eh. Sa video mo na yan, yung ano, Ayun. sa Yun nga yung Pokpok. binura niya kasi nasa kotse daw siya doon. Gago. Pero seatbelt naman ako nun. Anyway, yung babae na nagpapalit siya ng diaper ng aso niya. Oo. Eh ikaw, maano kayo, di ba? Mahayop ba kayo, pre?
Ako din, oo. Pero, Mahayop ka? pare, may aso ka. May aso rin ako, ikaw. oo, ibukod mo naman yung pang-baby, di ba? Hindi, anong mo dun sa pre? Anong say mo dun sa mga nasa mall? Dinadala sa mall na parang anak. Wala problema, basta may pampers. Basta may pampers. Saka yung mga lang, wag yung mga oversized na dog. Kasi mamaya makasakmal ng bata eh. Tsaka para sa akin yung mga aso na yung mga aso na parang adbot. Alam mo yung asong adbot na walang tahol, walang reaction, lakad-lakad lang, cute lang siya, di ba? Actually, yung mga maliliit yung Natangin na yung makita ko doon ako na awkward na ako doon, puta na itong aso. Tahol lang tahol, pre. Ang ingay doon, tapos parang nakakabulaho na siya kasi, baka mga... Pare, naniniwala akong ayaw rin ng mga mall yan. Oo. Kaso, hindi nila mapagbawalan kasi ika-cancel sila ng mga fur mommies communities. Alam mo yung mga fur mommies and fur daddies na yan, ng mga nag-aalaga, parang LGBTQ din halos. Totoo. Na ang lakas ma-cancel ng mga yan. Nagkaroon ng aso, parang nga sa akin yung aso is pangpalakas yan ng loob kasi protection yan parang gano'n. Pero parang nung nagkaroon ng aso, parang naging sensitive masyado. Ginawa sanggol Sensitive na hindi na insensitive din kasi nga naka-stroller pang putang ina. Anyway, kung trip niyan, kayo naman bumili yan, sige. Pero para sa akin lang, yung aso nyo, check nyo naman yung aso nyo. Sa akin walang problema, basta maliliit na aso lang. Yung mga ganyan-ganyan. Yung mga adbot nga lang, yung mga... Kasi wag yung mga Belgian. Naman dyan para mag-my day Ima-my day mo lang naman yan para masabing animal lover ka Nakatangin yung aso mo, nagkukumawala. Halos di mo nga makontrol May race din ba doon? Animal race? Pre. Pet lover. Meron pre. Na-try ko yan. Tangin na may lang. Ano yun? Hindi ko na-try. Kumbaga na-experience ko siya lang hindi sinasadya. Pero mamaya na, yung na lang, yung yun. Tapos may nakikita pa ako, pre. Magjowa. Dala nila yung anak-anakan nila. Shih Tzu dog, matik. Lagi naman Shih Tzu dog yung Shih Tzu dog. Aso lagi naman Shih Tzu dog yung aso, di ba? Shih Tzu dog. Magjowa, tumai, pre. Hindi tumama dun sa pampers. Yung magjowa, hindi alam gagawin. Wala man lang nung makagamitan para damputin yun. Yung plastic. Di ba? Tangina paano yan? Tsaka ito pa, iniisip ko rin. Sure ako, hindi lahat na nagpupunta sa mall, mahilig sa hayop. Yun na nga Ito sinasabi ko to bilang may aso ko Tapos nakita sa vlog, may mga pusa ako dyan. Sila kagawad, sila commissioner. May regarding dyan, kasi meron ding isang restaurant na trending din last time. Sa Tagaytay, Balayda ko. Pwede nyo kami invite dyan. Okay lang din. Na-cancel sila dahil nga merong isang fur mom na nagreklamo kasi nga hindi nga pinapasok yung aso niya. So, malaki aso niya, pre. Yun anong lahi? Para mga Belgian? Aspin siya, pero malinis na. Malinis na aspin, pero malaki. Kumbaga parang XL. Kasi yung pinapapasok lang daw nila yung mga maliliit compact. nga lang daw. Yun nga, kahit ako, agree din ako sa maliliit lang. Maliliit lang. Siyempre, as a restaurant, no? Meron, siyempre, nandun pa rin yung priority nila ng cleanliness Saka yung point nila is hindi nga lahat ng tao gusto ng may aso sa pinagkakainan nila. Kaya papayagan nila as long as kahit maliit man lang para hindi siya disruptive sa kung ano man ang ginagawa nila sa restaurant nila. Ako, may alaga din ako aso. Pero kung kakain ako sa isang masarap na restaurant at ang daming aso, kahit maliliit pa regardless, magliliparan yung mga balahibo niyan. Alam mo, pupunta sa pagkain yan. Nakakabwisit yun. Tapos binayaran ko ng ganito kalaki, may mga balahibo ng aso. Saka yung balayda ko, di mura yun Mahal. Oo, mahal doon pare. Masakit sa bulsa doon. Aabutin ka rin ng mga 5,000, 6,000 doon, mga 3-4 na tao kayo para ma-solve kayo. So, ayoko ng gano'n. May mga nagdiliparang balahibo. Naintindihan ko, mapagmahal din ako ng aso, pero ilagay natin sa ibang sa lugar yan. Pumayag na nga tayo sa mall Di ba? Yung mga mall, pumayag na kasi ayun na ma-cancel Pero yung mga ibang mga restaurant na gusto mo ng tahimik na ambience, wala nagtatahulang aso, ibalato mo naman yan, di ba? Tsaka iniisip nagiging entitled na rin minsan to entitled na nga Tsaka iniisip ko, anong pake mo? Like for example, ako may-ari. Tangina, private property ko to resto ko to Akin to di mo sa gobyerno to Totoo yan. Pag sinabi kong bawal aso dito, gago. Good yan. Akin to business ko to Yun lang iniisip ko, bakit? Pero hindi. Ilulong post, ka-cancel. Sa Japan, may singit ko lang, small trivia na mabilis to. Sa Japan, merong isang restaurant na on this day, nakalagay doon sa pinto. Ngayong araw, bawal pumasok ang mga taong hindi nagninihongo.
Kumbaga, hindi ka marunong mag-Nihongo, bawal ka kumain. Tangina, wala kang magagawa doon. Kunyari, Ilocano ka, wala. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Bawal. Nakalagay na eh. Kailangan nag-Nihongo. Pag hindi ka marunong mag-Nihongo, bawal ka dito sa isang ngayong araw na to, nakapaskil doon. Binalak nila i-cancel, pare. Kinall out nila. Pero walang nangyari. Sabi ng mga Hapon, private owned yan, tulad ng sinabi mo, wala silang magagawa kung anong gusto niyang ipatupad sa restaurant niya. Yung pala, hindi nila tinanong, pare, behind of that is, wala pala kasi marunong mag-English noon that day. Kumbaga naka-day off. Di ba? So, parang sinasabi lang din dito na private owned yan, wala kayong magagawa sa sa restaurant na yun. Kung gusto nilang isara yun sa mga aso or sa mga maliliit na aso lang, putya, wag kayo masyado entitled dahil di nyo naman binili yun. And also, tama yung sinabi niya to na hindi lahat ng tao gusto ng aso. May mga tao na ayaw ng aso, gusto kumain ng tahimik, ayaw na may nagtatahulan, ayaw na may amoy pupo. Di ba? Yeah. Di ba sila nga, malamang ganito yan, mindset nga ng mga yan, di ba? Be sensitive, no? Pero sila yung bakit kayo hindi sensitive sa mga taong hindi nga gusto ng may aso? May phobia pa sa aso yan. Putang ina nga. Diba? Or may allergy, may ganun eh. May allergy yung iba. Pagka naamoy yung wala nang tigil yung pagbabahing. Yeah. Di ba? Naka-istorbo pa kayo doon sa gusto lang kumain. Putang ina nga, no? Diba? So, kung sensitive kayo sa mga no? aso ninyo, dapat sensitive din kayo doon sa mga ibang tao. Di ba? Parang ang labo nyo rin eh. Pasok na naman siya dun sa main character syndrome. Pakiramdam niya, mag-a-adjust sa kanya mundo, no? Kayo, dapat matuwa na kayo na may mga restaurant na pet-friendly. Tangina kung wala, lumipat kayo. Oo, may Ako naman eh. para sa akin, ang mga pet-friendly na shop lang is bagay sa mga coffee shop. Sa mga alfresco, yung hindi aircon, yung open, yun. Pero tangina yung... Ayaw nga, ito pa nga bro eh. Kasi nga yung restaurant na yun, mayroon namang alfresco yun. Pero pag nagpipilitin nila, gusto nila dun sa loob. Ay, yung mga ganun open sana. Kasi nagdiliparan nga yung balayibo kasi ng aso. Kaya nga meron silang alfresco pre para sa gano'n. Kasi pet-friendly naman, ina-announce ng resto na yun na pet-friendly sila. Ayaw pa rin nila doon. Pero dun dapat sa alfresco. Pero ayaw nila pre. Parang, di ba, ang labo. Kasi nakikita nila, ba't may aso dun sa loob? Sitsudog nga yun, lit-lit eh. Diba? Hindi na pinakinggan yung boses ng mga normal na taong ayaw na may aso. Kasi nga wala namang nagsasalita na ayaw nila ng aso, gagi. Sino magsasabi nun? Gagi, mayayari sila, pre. Kakancel din, no? Oo. Kaya sure yun, nung nagkakaroon ng komosyon dun, kahit yung mga natuwa na hindi pinapasok, quiet lang sila. Hindi sila na, oo nga, okay dito sa loob. Hindi gaganon yun. Gagi, agresibo pa nga yung iba dyan pag pinagsabihan mo eh. Yung mga fur mommies, fur daddies na yan, pag pinagsabihan mo about sa aso nila, parang makikipagsigawan sila. Yan lang eh. Di ba pinagsabihan daw yun eh. Ayoko nung yung fur nagpalit ng mommies, Pampers. fur daddies na yan. Tigilan nyo nga yung mga term na fur mommies na. Ay, sorry. Hindi ko. Yung sa kanila ko lang dinagaya yun. Yung fur mommies na yan, tigilan nyo yung mga ganyang concept. Ano ka? Pet owner ka. Pet owner ka. Putang ina mo rin Kaya ayoko pare. Kasi tignan mo yung ginawa nila dun sa isang CR na... Palitan ng diaper ng sanggol. Yun nga. Palitan diaper ng sanggol. Nilagay niyo yung aso nyo dyan. Nilagay niyo yung aso nyo dyan na dapat pang baby yan. Di ba? Kasi nagpapalit ng Pampers sa Shih Tzu Dog Bulldog. Nakita mo picture. Di ba? Baby ang nilalagay doon. Yung baby, sensitive sa sakit eh. Tapos nilagay niyo yung aso niyo doon. Nag-aantay ka mo, nakapila yung mga dalang sanggol. Tatlong baby na yung naghihintay doon. Nakapila kasi yung hindi siya maganda o gaga. Isusuot lang yun. Tangina, ganun lang yun. Plug and play lang yung Pampers ng aso. Di niya masuot. Tsaka kasi, yun nga, tama sinabi ni Josh, yung skin ng baby masyadong sensitive yan. Minsan sa balahibo lang ng aso, nangangati na yun. Oo, pre. Saka pwede magkahika yan pag nasingot yung balahibo, di ba? May mga asong mabango kasi nga, naalagaan ng maayos, pero may amoy yung aso eh. Regardless po. May amoy yung aso eh. Malinis, mabango, pero may amoy yung aso. Yung kunyari, pumasok ka sa alam mo may aso. Oo. Pero kahit malinis siya, hagable, pero pagpasok, may aso. May ganun eh. May ganun sa mga kulob na... Tangina, what more pa yung baby. Hindi, kunyari, nahahatching ka. Bilang adult, makapagsabi kayo, tangina, ayoko sa aso, nahatching ako dyan. Yung sanggol. Tangina, nakapagsalita yung pre. Kawawa yun. Masyadong abusado, masyadong entitled. Masyadong epal. Epal. Hindi mga pet owner pero hindi responsible pet owner eh. Alam mo yun? Yung kumbaga ginagawa nilang pang-flex yung mga pet ninyo. Mayroong katumbas na responsibilidad yan, di ba? Totoo yan. Ako tingin ko, hindi sila parang totoong pet owner talaga na... Legit.
OA na sila eh. Kasi yung totoong pet owner, parang tayo mas nakakaintindi. Parang alam natin i-adjust kung hanggang saan yung pet natin. Doon lang sila sa mga pet allowed. Yeah. Naiintindihan natin. Karamihan nung ganyan pre ngayon, yung nag-usbungan na furrents, yeah? Yung mga nag-usbungan na yan, kung hindi magjawang tulok, magjawang tulok, bibili Shih Tzu dog. Anak namin to, baby namin to, ganito ganyan. Or individual na di masaya sa buhay, tas main character. Oh. Mas doon ako sa more on individual. Na di masaya sa buhay, na pakiramdam niya main character siya. Di ba, sineselebrate yung birthday, karay-karay sa mall. Kasi gusto niya pagtingin, attention yun, pre. Gusto pagtinginan siya, di ba? Sira ulo, in short. Pare. Tangina legit, pre. Legit, pre. Kasi yung ano namin, pre, yung anak-anakan namin, si Buboy, pag yun. Pag. Ano siya, parang itrato namin siya anak, pero yung tangina, isasama mo sa mall, hindi. Hindi ganun yung, isasama mo sa pampublikong lugar, hindi. Kasi si Lawada, like for example, isasama nila yun sa private, mag-arkila siya ng private na pavilion. O yun, andun yung aso. Pamilya sila dun. Diba? Pero yung sa pang-public na lugar, dadalin mo dun. Tapos, dapat tanggap nyo to. Diba? Or else, kaululan na yun. Popost Sira kita sa ulo page. nga yun. Masira ulo nga yun. Galaw sira ulo na nga yun. Medyo nagiging extreme kasi ang tao pag hindi nasusupalpal. So dapat supalpalin to mga to. Parang ano nga mga taong, kahit wala yung aso nila, sila mismo hindi nabatukan talaga eh. Kaya ngayong may aso sila, mas nag-upgrade yung pagiging kupal talaga nila. Totoo yan. Mas naging ulul eh. Tingin ko nga pag sinurvey yung bilang ng mga nakukutusan, nakakaltukan, tingin ko laki ng binaba ngayon 2025. So dapat ibalik natin. Kasi iyakan konting kibot. Kunyari, nansisita ka ng aso, big, pobik. Di ba? Ano naman yung animal big na naman. Nansisita ng may alagang hayop big. Nansisita ng may alagang hayop shaming. Ganun eh. Basta laging, pag hindi pabor sa kanila, dadagdagan nila ng big sa dulo kaya ng shaming. Zism. Putang ina masira ulo. No, mga ma'am. Putang ina nyo. Ano lang. Ay, magka-comment na naman dyan keto. Kung sino pa yung mukhang ano na. Tangina mo, mas mukha ang asong ulol eh. Sino pa yung mukhang pag. Ano mo, sakmaling kita eh. To be clear lang, naman tayo. pare-pareho kaming may aso, may Yeah. aso sila, no? Pusa. Pero mas confident ako na sabihin na mas responsable kaming mga pet owner kaysa sa mga iyakin na yan na ipinipilit yung mga gusto ninyong mga hype kayo. Masarap dumog style, pero kumbaga yung mga dogs nyo, alam nyo yung dapat. Alam nyo kung saan sila dapat, kung hanggang saan lang sila. Diba? Hello, kain puwet na naman. Hindi, iba na dog style, usapang aso. So sinasabi mo yung mga magsasaka, hindi maayos mag-alaga naman. Hindi, putangin na, wag sira ulo, wag ulol. Di ba, tangin na, ikaw yung amo eh. Di ba, pet owner ka tapos ikaw yung ulol. Putangin na, nasa mall, no? Karay-karay mo yung aso mo, restaurant, karay-karay mo yung aso mo. Check mo muna kung gusto nila. O kaya, isa-isay mo muna yung tao sa mall kung okay lang ba sa kanila. So, hindi ka ba na-weirdoan sa mga naglalagay ng aso sa Stroller? ng pang-baby? Weirdo yun, Hindi pre. ka ba na-weirdoan sa Tangin na, Ikaw, ano yun? Baluga Sa yun. akin wala eh. Wala sa akin yun. Wala akong problema. Trip dun nila sa, yun eh. Trip nila yun. Pero ayun nga, yung ayoko talaga, yung ipipilit mo na yung trip mo sa iba eh. Yung entitled Consistent na. tayo dun eh. Yung kung anong trip mo, sige, nandyan. Pero yung nasa open area lang ng mall. Pero yung ipipilit mo na dun sa mga resto na bumili nga ako niyan eh. Bumili ako dun sa Jollibee. Ine-expect ko Jollibee lang ang may experience ko. Tapos mamaya-maya may aso na akong katabi na nagtatatahol-tahol. Diba? Tangina nga, tsaka haltakin nyo naman yung aso nyo kasi madalas ako aamuyin ako ng aso. Haltakin nyo naman, kargahin nyo. Lalapitan ako ng aso, amoy-amoyin ako eh. Kasi mukhang kriminal eh. Gago. Putang ina, haltakin nyo naman yung aso nyo. Uy, wag yan. Ginaganon lang. Wag yan. Puta mo, dinidila-dilaan na ako. Itikman-tikman ka na, Tapos pag pre. nagkasakit yan, sabi mo, kasalanan ko pa. Diba? Kargahin nyo, haltakin nyo yung aso nyo. Tangina, aso-aso kayo sa pampublikong lugar, tapos di nyo alam paano mamanduhin. Manduhin nyo yan or may ibang mamando nyan. Putang ina, mamili kayo. Huwag nyo nang intayin na ganun, di ba? So, anong mga message nyo doon sa mga ganun? Wala, doon lang naman iikot sa maging responsable kayo Wag sa ulol, alaga wag sira ulo, wag baliw. mag-responsable kayo. Kasi kami mga pet owner din kami, pero alam namin yung limit ng pag-aalaga namin. May mga resto naman, coffee shop nga, sabi ko na may mga open na sila na pwede naman yung hayop. Huwag nyo na ipilit pa sa mga ibang bagay kasi may mga tao din na ayaw ng
aso. At hindi natin sila pwedeng tawagin masama na kagad. Hindi, or Hater na agad. o pet hater, or hindi nakakaintindi. Tayo rin ang umintindi sa kanila kasi tayo naman na nag-acquire ng animal. And tayo yung may option na mag-acquire o hindi. So, tayo rin ang iintindi rin sa kanila. Hindi yung tayo lagi iintindihin nila. Naging choice natin mag-alaga eh. Hindi naman sila eh, di ba? Oh, kung pupunta ka doon ng walang aso, hindi ka naman nila tatratuhin ganun eh, di ba? So, adjust lang talaga. Huwag tayong tanga. Huwag masyadong entitled. And tigil nyo yung mga cancel bullshit nyo na yan dahil naiirita ako sa ganyan para kayong mga tanga. No, hindi ko kayo tatantanan pag cancel kayo palagi. Sabi ko sa inyo. Yun, tsaka rules are rules. Kung merong private area na may rules na ganito, sumunod na lang kayo or maghanap kayo ng ibang establishment. Huwag nyo nang ipilit, huwag nyo nang i-post sa na akala nyo kayo may-ari nung lugar eh. Di ba? Yung aso lang ang meron kayo. Feeling nyo kasi sa inyo na yung establishment eh. So, mas sumunod kayo sa rules. Simpleng rules lang, hindi nyo pa masunod eh. Totoo so, yun, maging responsable na pet owner. Huwag maging iyake na pet owner. Dun sa napitikan na nagpapalit ng Pampers, dun sa palitan ng diaper ng sanggol, huwag kang ulol. Kahit yung mga aso namin, tawag namin dun, baby namin yan. Pero tangina mo, gumamit ka naman ng utak mo. Yung palitan ng diaper ng baby na tao, gago. Tsaka ito pala isipan talaga sa akin to, sasabihin ko na ngayon. Para sa akin, ulol yung mga may alagang aso na mga Shih Tzu dog. Maliliit lang yung aso nila, maliliit lang kung hindi Shih Tzu dog maliit. Tapos karay-karay nila sa mall, naglalakad. Tangina, ikaw nga napapagod ka mag-mall, napapagod ka maglakad-lakad sa mall, nakakapagod, malaki puso mo, tao ka. Tangina, paano yun? Lilit ng galamay nun, yung puso nun, gakulangot. Tapos hindi mo nakakapagreklamo yung kung pagod na siya. Pukinang ina mo, kung imomol mo yan, stroller mo para sa akin. Mas demonyo kay para sa akin eh, kung paglalakad-lakarin mo yan sa mall doon. Totoo. Di ba paglalakad-lakarin mo, haltak-haltak mo gamit yung tali. Di ba? Nasasakal pa. May side ka ba? Tangina, kung isasama mo sa labas yan, stroller mo, ilagay mo dun sa yung dito, yung pinapasan. Hindi mo yung paglalakarin mo, putang ina, ikaw ng tao, napapagod ka maglakad, tapos yung paglalakarin mo. May experience ako sa mall. Kasi ko lang. Hindi ko nababanggitin ko sa mall to. Banggitin mo. Gaya ka. Ayop ka, kanyan. May tae pare sa gitna ng mall mismo na tae ng aso talaga. Ay di man lang dinampot, hindi ko rin alam kung sino yung may-ari ng aso, hindi ko nakita, basta nakita ko may tae na doon. Ang tagal nun. Kasi sa pabalik ko may tae pa rin doon. Hindi ko napansin kung kailan dinampot ng guardia ng staff, pero tangina may mga hindi na nila trabaho yung pre. May ganong irresponsible pala talaga, no? Yeah. Tangina yun lang, may singit ko lang, may tae sa loob ng mall dahil doon sa mga aso. Ayusin ninyo pare. So sa mga gusto ng pangalawang tuli sa buhay pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anong reaction nyo dito sa mga pinagsasabi namin? Agree ba kayo or hindi? Interesado kaming marinig yan pare. Iwan nyo yan sa baba. Mga fur mommies, fur daddies dyan. Ulol. Fuck you daw yung term nyo, sabi ni Diyos. Ina nyo. Para pares kayong ulol. Naputol? Naputol pare. Putang ina mo.